Sa pag-uumpisa ng seremonya ng eskwelahan, ipinakilala siya ng Vice President bilang bagong guro ng Class 3-4. Habang ipinapakilala ang sarili ay nagulat siya dahil akala niya ay high school ang tuturuan niya kundi middle school pala kaya nagtawanan ang mga estudyante. Sa itsura niya ay nagduda ang mga estudyante sa pagiging guro niya kaya lalo pang nagtawanan ang mga ito nang mapunit ni Onizuka ang certificate para lang mapatunayang totoo siyang guro sa eskwelahang iyon. Sa opisina, pinanghinaan na lang ng loob si Onizuka pagkat hindi na matutupad ang pangarap niyang mapaligiran ng mga high school na babae. Sinabi naman sa kanya ni Fuyutsuki ang balita na ang Class 3-4 ang pinakamagulong klase sa kasaysayan ng eskwelahan pero tinanggap iyon ni Onizuka dahil aniya ay sanay naman siya sa ganun. Naging interesado pa siya sa klaseng hahawakan niya. Pinasok niya ang tahimik na silid na animoy gangster ang dating ngunit nagreklamo ang mga ito sa usok ng sigarilyo niya kaya agad niya iyong inalis at saka sinabihan siyang mag-attendance na. Napatingin siya kung tama ba ang napasukan niyang silid pagkat malayo iyon sa balitang magulo ang klaseng iyon. Naroon din ang batang gamer na si Noboro na nakausap niya kanina. Habang nag-a-attendance ay kinukuhanan siya ng litrato ng isang estudyante. Matapos ang klase ay nagkaroon ng salo-salo ang lahat ng guro para sa pagbubukas ng panibagong taon. Doon nabalitaan ni Onizuka mula kay Fuyutsuki na ang dating guro ng Class 3-4 na si Kazumi ay kasalukuyang nasa ospital dahil sa sakit na bulimia dulot ng stress. Bago pa man si Kazumi ay dalawang guro na rin ng Class 3-4 ang nag-resign dahil sa psychological stress kaya pinag-ingat siya ni Fuyutsuki. Nang makauwi sa kanyang tutulugan ay kaagad na nahiga si Onizuka nang biglang may narinig siyang ingay na nagpabalikwas sa kanya. Pumasok sa isip niya na baka mga multo ang mga nasa Class 3-4 at inisip na pinapalibutan siya ng mga ito. Sa takot ay naisipan niyang bumaba at nang buksan niya ang ilaw ay nakita niya ang isang estudyante na nagnanakaw ng panty ng mga babae. Samantala, napansin niya ang ilaw sa kabilang gusali kaya pumunta siya upang tingnan iyon. Dalawang estudyante lang pala nagulugan at ikinagulat niya ang nakasulat sa TV na salitang paalam gamit ang dugo. Lumabas siya at doon ay nakita niya si Noboro na duguan at sinabing nais na niyang tapusin ang kanyang buhay. Lumiban si Onizuka sa harang papunta kay Noboro upang pigilan ito. Ngunit hindi makaimik dahil nasira ang sasakyan niya. Isinama niya si Noboro sa tulugan niya at tinanong kung sino ang may gawa niyon pero hindi siya masagot ng bata dahil sa sobrang takot na mabugbog. Inihatid niya ang bata sa bahay ng mga ito pero dahil sarado na ay gumawa ng paraan si Onizuka para makapasok si Noboro. Narating niya ang silid nito na puno ng posters. Nakita niya rin ang iba't ibang bala ng mga laro na ipinahiram naman sa kanya ni Noboro. Nang paalis na ay inanyayahan pa niya ito na pumunta sa kanyang secret base kahit anong oras. Doon naisip ni Noboro kung magiging masaya na ba ang pagpasok niya sa school. Bago tuluyang umalis ay ipinangako ni Onizuka na gagawin niyang kawili-wili ang eskwelahan para kay Noboro. Kinaumagahan ay nanatiling gulat na gulat ang Vice President sa harap ng sasakyan niya habang pinagpipiestahan ng iba ang litrato ni Onizuka na nakapaskil sa eskwelahan. Walang kaalam-alam ang bagong gising lang na si Onizuka, bumati pa ito sa mga estudyanteng nakatingin sa kanyang litrato. Nakita niya si Fuyutsuki na nanginginig at nilapitan niya ito, doon niya nakita ang litrato niya. Sinampal siya ni Fuyutsuki dahil mali ang pagkakilala nito sa kanya. Pero giit ni Onizuka na hindi siya ang nasa litrato. Pinatunayan niya iyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng pilat sa puwet kaya nagtakbuhan ng mga estudyanteng babae. Nakita iyon ng chairperson at alam niyang iyon na ang umpisa ng pambubuli ng Class 3-4. Habang nasa faculty room ay pinagtatawanan na pala siya ng mga estudyanteng may gawa ng litrato niya habang nakikinig lang si Noboro. Nang biglang syugudan siya ng Vice President dahil sa nasira nitong sasakyan pero walang pakialam si Onizuka at tila wala na sa kanyang sarili. Nagtungo siya sa klase at nang lumingon sa pisara ay nakita niya ang litrato nila ni Mr. Uchiyamada. Pinagtawanan siya ng mga estudyante dahil halos mabaliw siya sa nangyayari sa kanya. Habang nag-iisip ng dapat gawin ay una niyang napagdesisyonan na kumbensihin si Fuyutsuki na inosente siya. Sa kantin, habang bumibili si Fuyutsuki sa chairperson na nagpapanggap na tindera ay nalaman niya na nakita nitong sinampal niya si Onizuka, ngunit sinabi nito na sa tingin niya ay napagtripan lang ito. Samantala, nakarating naman sa Vice President ang kumakalat na litrato nila ni Onizuka, nagalit ito ng sobra dahil sa kahihiyang dulot niyon at sinisi ito sa kamalasang nangyayari sa kanya kaya plano niyang mapatalsik ito sa eskwelahan. Habang naglalakad ay pinag-iisipan ni Fuyutsuki ang sinabi ng tindera nang biglang tawagin siya ni Onizuka at nakiusap na makinig sa sasabihin nito. Nakasuot pa ito na malaanghel na costume para lang patunayan ang pagka-inosente niya. Pero hindi pa rin niya ito nakumbinsi at mas pinaniwalaan pa rin ang nakitang litrato habang pinagtatawanan siya ng grupo ng estudyante na may binabalak na namang gawin sa kanya. Gamit ang computer room ay muling nag-edit ng litrato ang mga ito, bagay na nakita ni Noboro. Kinagabihan ay nagtungo si Uchiyamada sa rooftop upang maisakatuparan ang planong pagpapatalsak kay Onizuka. Kinuhanan niya ng litrato si Onizuka sa hagdan. Kinabukasan ay muling may kumalat na litrato si Onizuka na may kasamang babae sa isang love hotel kaya nasample siya muli ni Fuyutsuki. Habang nasa rooftop at hindi malaman ang gagawin ay muli siyang kinuhanan ni Uchiyamada ng video sa pagnanais na may bulgar ang totoo niyang pagkatao. Sa faculty ay sinuri ng dalawang guro ang kumakalat na litrato at napansing inedit ito. Nung una ay hindi pa maniwala si Fuyutsuki pero lingid sa kaalaman niya ang ginawa ng Class 3-4 sa dating guro ng mga ito. Habang kinukuhanan ng video ni Uchiyamada si Onizuka nang malapitan ay biglang dumating si Noboro na muntik na nitong ikahulog. Sinabi ni Noboro na edit lang ang picture na kumakalat at kinuha lang iyon sa isang magazine.
Habang nagmamadali naman si Fuyutsuki na pumunta sa tinutuluyan ni Onizuka, nadatnan naman niya ito na kinakausap si Noboro at sinabing magbabayad ang gumawa ng peking litrato. Nang makita siya ni Onizuka ay agad siyang humingi ng tawad sa hindi niya paniniwala at pagsampal niya dito. At dahil pinatawad siya kaagad ni Onizuka ay niyaya niya itong kumain sa labas. Pero bago yun ay inuna niya munang puntahan ang computer room para turuan ng leksyon si Kakuchi. Kinausap niya ito pero humingi lang pala ng pabor si Onizuka na i-edit ang mukha niya sa magazine at inalok pa ng kabayarang 3,000 yen at X-rated na mga video. Sa rooftop ay natuwa si Fuyutsuki dahil napatunayang hindi totoo ang mga kumalat na litrato. Nang sumunod na araw ay napalitan ng bago ang sasakyan ni Mr. Uchiyamada dahil sa kanyang insurance kaya naman niyaya niya ang kanyang mag-ina na pumunta sa hot spring. Pero ayaw sumama ng anak niya kaya sinabi niyang ibibili niya ito ng bagong bag kapag sumama ito, gayon din ang asawa niya na Singsing naman ang hiniling. Habang nililinis ang sasakyan ay sinabi niyang lalayuan niya si Onizuka para hindi madamay ang sasakyan niya. Samantala, pawisan ng mga estudyante habang nagkukwento ng kababalaghan si Onizuka tungkol sa siomai na unti-unting nawawala kada bubuksan ng lalaki. Hanggang sa naubos na ang laman ng kahon ng siomai, iyon pala ay kumapit lang sa takip ng kahon nito. Nagtawanan ng lahat maliban sa grupo ng nakablonding buhok na lalaki. Nang makaalis si Onizuka ay nagdabog ang lalaki at sinabing ayaw niyang makita na tumatawa ang mga kaklase sa harap ng guro kundi ay mananagot sila. Tumiwalag na sa grupo si Kakuchi na ikinagalit ng isang babae kaya natawa na lang si Noboro. Nagalit sa kanya ang babae kaya sinabi ng kasamahan nito na palagi siyang pumupunta sa kwarto ni Onizuka kaya tila may binabalak ang mga itong masama. Sa rooftop ay inamin ni Noboro kay Kakuchi na siya ang nagsabi kay Onizuka ng tungkol sa pag-e-edit ng litrato. Pero sinabi ni Kakuchi na hindi porke umalis siya sa grupo ay gusto niya na si Onizuka dahil ayaw na nitong magtiwala sa guro dahil sa pagtataksil na naranasan nila noon. Sa silid ay kinamusta ni Fuyutsuki si Onizuka tungkol sa trato sa kanya ng class 3-4 pero sinabi nito na maayos sila at masaya ang mga ito sa klase niya. Maya-maya pa ay inalok niya si Fuyutsuki na subukan ang nilalaglang dumating si Noboro at agad na pinapasok upang ipatapos ang isang level ng laro. Matapos iyon ay umalis na si Noboro pero bigla siyang hinarang ng mga babaeng nagalit sa kanya. Isinama siya ng mga ito at hinubadan at saka kinuhanan ng litrato upang gawing panakot na ikakalat nila iyon sa buong bayan kapag nakita pa nilang sumasama si Noboro sa guro. Tumawag si Onizuka kay Kakuchi at kinukulit tungkol sa ipinapa-edit niyang litrato na ayaw namang gawin ni Kakuchi kaya inalok pa niya ito ng dagdag na kabayaran. Bago patayin ang tawag ay sinabi ni Onizuka na hihintayin niya iyon sa loob ng 30 minuto. Habang naglalakad ay napansin niya si Noboro sa itaas ng gusali. Nagulat siya nang tumalon ito kaya agad siyang tumakbo upang saluhin at sa pangalawang pagkakataon ay sa kotse na naman ni Mr. Uchiyamada sila bumagsak na ikinasira na naman nito. Pinagsabihan ni Onizuka si Noboro dahil sa ginawa nito at saka sinabing maghiganti sa naging dahilan kung bakit niya iyon ginawa. Nagbihis pang babae si Onizuka at pinasok ang tatlong magkakaibigan na kasalukuyang nagkakaraoke. Nagulat ang tatlo nang makita siya at nagmaang-maangan pa ang mga ito sa ginawa kay Noboro kaya pinapasok niya ito. Nagalit ang mga ito at nagtangkapang tumakas pero hinarang at tinalian sila ni Onizuka, tinuruan niya ng leksyon ang tatlo. Kinuhanan din nila ng litrato ang mga ito gaya ng ginawa nila kay Noboro. Sa bago umalis ay sinabi ng estudyante na makakarating iyon sa PTA pero nagulat ang mga ito nang hindi matakot si Onizuka sa banta dahil sinabi nito na walang pagkakaiba ng kasarian ang mga taong masama. Sinundan ni Noboro ang guro at niyayang kumain ng ramen habang naiwang umiiyak ang tatlo sa karaoke bar. Sa huli ay ipinangako ni Noboro sa guro na hinding-hindi niya nauulitin ang tangkang pagkitaw sa sariling buhay. Nang sumunod na araw ay galit na sumugod sa eskwelahan ang presidente ng PTA ng school na si Mrs. Uehara at hinahanap nito si Onizuka dahil sa ginawa umano ng guro sa kanyang anak at nais nitong makausap ang chairwoman.